Paalam sa pagkabata, isang buod. Maikling kwento mula sa Cebu ni Santiago Pepito. Salin ni Nazareno D. Bas. Wala akong nakikitang pagbabago. Tulad ng mga nakaraang madaling araw. Ang ginaw, katahimikan, dilim. Iyan ang bumubuo ng daigdig ng aking kamalayan. Sa kabilang silid, naririnig ko ang pigil na paghikbi ni inay. Ang sunod-sunod na paghikbi ay tila pandagdag sa kalungkutan ng daigdig. Napabuntong hininga ko, umiling-iling. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang tunay na dahilan ng damdaming iyon na matagal nang umaalipin sa kanya. Walang malinaw sa isipan ni Celso. Mula sa kanyang pagkabata, kakambal na niya ang pagiging mainipin. Pangarap niyang magkaroon ng kapatid na nag-aangkin ng mabangong hininga at taglay ang ngiti ng isang anghel. Ngunit ang damdaming iyon ay parang tigang na lupang pinagkaitan ng ulan. Maliwanag na ang silangan nang siya'y bumangon. Bagong umaga na naman. Tulad ng dati, nakikita na naman niya ang kanyang inang nakaupo at nag-iisip sa may hagdanan. Nakatitig siya sa nakasampay na lambat at napapabuntong hininga. Noon ay hindi niya ito binibigyang pansin. Ngunit 2 taon na ang nakararaan nang itapon nito ng kanyang ina na sobrang ikinagalit ng kanyang ama at ipinabalik ito sa sampayan. Nag-away noon ang kanyang ina't ama. Hanggang ngayon ba'y hindi ka pa nakalilimot, Tomas? Alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Ang kanyang ginagawa ang siya mong ginagawa tuwing ikaw ay darating sa madaling araw. Ang kanyang amoy ay siya ring amoy na galing sa dagat. Magkatulad ang inyong kinikilos. Sino ang hindi mag-aakala na siya ay hindi ikaw? Huli na nang malaman ko ang katotohanan. Huli na nang siya ay aking makilala. Totoong lumigaw siya sa akin at mula noon ay alam mo yun. Ikaw ang aking iniibig, Tomas. Kailan mo ba malilimutan ang nangyari? Tuluyang umiyak si nanay. Umungo lamang si tatay. Nanlilisik ang mga matang tumingin sa lambat at pagkatapos ay bumaling sa akin. May ibig sabihin ang tingin niyang nag-aapoy. Maliban sa takot na aking nararamdaman, ay wala akong naiintindihan sa pangyayaring iyon. Mula noon ay hindi na ginalaw ni nanay ang lambat. Naluma na ito, ngunit buong buo pa rin sa aking paningin. Buong buo pa rin sa paningin ni nanay. Ano kaya ang misteryong napapaloob sa lambat na iyon? Alam kong alam ni nanay ang hindi ko nalalaman. At kailangang malaman ko to. May karapatan akong makaalam. Sa labasan, sumalubong sa akin ang bagong araw. Tumingin ako. Maliwanag ang langit. Langit? May gumugulo sa aking kalooban. Kalawakan! Iyan ang sabi ng aking guro sa ika-4 na baitang ng primarya. Iyan ay hindi langit, kundi hangganan lamang ng pananaw ng tao. Ang langit ay nasa tao, hindi nakikita, hindi nahihipo, hindi naaabot. Naabot na kaya ni nanay ang langit? Lakad na, Celso! Malapit nang dumating ang tatay mo! Ang sabi ng aking ina. Nagtungo na ako sa dalampasigan kung saan ang mga tao ay naghihintay sa mga mangingisda. Napalingon ako nang marinig ko ang isang tugtog sa gitara mula sa isang bahay pawid. Ang awit ay tungkol sa kasawian ng pag-ibig. Hindi ko na malayan, nakaharap ko na ang taong nagigitara nang maalala kong mahigpit na ipinagbabawal pala ng aking ama ang pumunta sa bahay na iyon. Lumuha ang mga mata ng mama. Aalis na sana ako, ngunit nahawakan ng lalaki ang aking mga kamay. Niyakap niya ako at hindi ko rin mapigilang mapaluha. Pinahid niya ito at sinabing, "Dalawin mo ako palagi, ha?" Nagdatingan na ang mga mangingisda. Nakita kami ni Itay at sinampal niya ako at sinabihang hindi marunong makinig sa utos. Talagang mahirap intindihin si tatay. Wala namang dahilan upang iwasan ko ang taong nasa bahay pawid. Di naman dapat katakutan ng kanyang muka at boses. Bakit kaya hinihigpitan ako ni tatay? Naguguluhan si Celso kung bakit gano'n na lang ang galit ng kanyang ama. Pagdating sa kanilang bahay, lumapit si Celso sa salamin
At doon niya napagtantong, nakikita niya ang lalaki sa bahay pawid, na kung ano ang hitsura nito ay ganoon din ang sa kanya. At naalala niya ang pangyayari noong itinapon ng kanyang ina ang lambat, na sobrang ikinagalit din ng kanyang ama. At dito niya napagtanto na lahat ay may itinatagong kahulugan. Kumuha ng itak si Celso at pinagtataga ang lambat. Nabigla si Isidra at Tomas sa ginawa niya. Nag-aapoy ang mga mata ni Tomas, ngunit nilabanan nito ni Celso ng titig. Sinuntok ni Tomas si Celso. Tinadyakan siya kapag tumatayo. Hanggang gumapang na siya. Inginudgod sa lupa ang mukha niya. Naghalo ang pawis at dugo. Nawalan ng malay si Celso. Naramdaman ko na lamang na may mainit na bisig na yumayakap sa akin. Sumalubong sa aking paningin ang maamong mukha ni tatay. Pagsisisi, pag-unawa, ang lahat ay salungat sa dati niyang gawa. Lalong humigpit ang kanyang pagyakap at kinabig ang aking mukha sa kanyang dibdib, sa tapat ng kanyang puso. Matagal. Paalam sa pagkabata. Maikling kwento mula sa Cebu ni Santiago Pepito. Salin ni Nazareno D.